Aktibo ka bang interesado sa astronomiya? Kung oo, malamang naririnig mo na ang sagradong parirala na madalas kasama ng paradox sa bukirin. Pero nasaan nga ba silang lahat? Tinutukoy rito ang mga haka-hakang nilalang mula sa dayuhang sibilisasyon na matagal nang di pinapansin ng mundo. Noong Oktubre ng 2017 taon, bahagyang nawala ang kabuluhan ng sikat na linyang iyon. Dahil batay sa datos mula sa automatikong sistema ng mga teleskopyo ng Pan-Panoramic Survey Telescope and Rapid Response System na matatagpuan sa tuktok ng Shield Volcano ng Hawaii na Mauna Kea, may isang bagay na nagkunwaring interstellar na asteroid ang bumisita sa paligid ng solar system. Hindi agad tiningnan ng mga siyentipiko bilang may ugnayang ufolohikal ang bagay na iyon. Una, inisip nilang kometa si Oumuamua at pagkatapos ng ilang linggo, tinukoy nila itong hyperbolic na asteroid. Tandaan, bago ito hindi pa nakikita sa mga teleskopyo sa mundo ang ganitong klase ng bagay. Akala mo, tapos na ang usapan sa dayuhan pero may inihandang sorpresa ang manlalakbay para sa mga siyentipiko. Hubble, mag-subscribe ka! Napansin ng mga astronomo ang kakaibang bilis ni Oumuamua na may kasamang di-gravitational na pagbilis. Dahil dito, agad naisip ng mga espesyalista na isa itong kometa. Nagbabago ang bilis ni Oumuamua sa kalawakan mula 26 hanggang 88 kilometro bawat segundo. Si Sedna ay may bilis na 2.6 km/s habang ang kometa ni Bowell ay 3 km/s. Ibig sabihin, hindi pangkaraniwan ang ganitong bilis para sa maliliit na bagay sa kalawakan, kaya nagdulot ito ng maraming tanong. Ano ang kinaharap ng mga siyentipiko? Malamang, ang asteroid ay naninirahan sa malalim na kalawakan kaya hindi ito nakatali ng grabidad sa anumang bituin. Ibig sabihin, kinakaharap natin ang isang interstellar na ermitanyo, ang una sa loob ng solar system. Dahil sa kakaiba ang bagay na ito, agad muling sinuri ang datos gamit ang malaking teleskopyo sa bundok ng Cerro Paranal, Chile, at lubos itong nakumpirma. Walang nakitang koma ng kometa habang inoobserbahan ang asteroid. Kapansin-pansin, binigyan si Oumuamua ng natatanging index na E sa katalogo ng kalawakan na pinaikling salita para sa interstellar. Ang pangalawang pangalan ng asteroid ay ISA PMI 2017-1. Ang una, mas kilalang pangalan, ay mula sa wikang Hawaiian bilang paggunita sa lugar ng pagkakatuklas, na nangangahulugang mensahero mula sa malayo. Paano nagagawa ng isang napakaliit na bagay na gumala sa kalawakan ng universo nang walang permanenteng tirahan? Naniniwala ang mga astrophysicist na bilyong taon na ang nakalipas, si Oumuamua ay itinaboy ng kanyang pinagmulan na bituin at mula noon ay nanatiling nag-iisa at palaboy-laboy. Ipinapalagay na ang malagim na pagpapaalis ay maaring sinimulan ng isa sa mga bituin ng konstelasyon ng Carina. Pero sigurado na ba talaga tayo dyan? Hindi kaya ang misteryosong dayuhan ay isang piraso ng planeta o baka naman isang bagay na gawa ng teknolohiya? Unang-una, tukuyin natin ang mga katangian ng kakaibang bisita. Batay sa obserbasyon gamit ang teleskopyo ni William Herschel at Hale Observatory, natukoy na ang asteroid ay gawa sa bato at may diametrong humigit kumulang 160 metro. May mga ulat din na ang bagay ay hugis sigarilyo, may 30 metro ang lapad at 180 metro ang haba. Dahil maliit ang asteroid, hindi posible makakuha ng mas eksaktong datos. Ngunit ang napakahabang hugis ni Oumuamua ay hindi pinagdududahan at nakakalito. Paano nga ba gumagalaw ang ellipsoide? Kamangha-mangha pero literal siyang gumugulong-gulong sa kalawakan at kumikilos ng medyo magulo. Ang spectral analysis kay Oumuamua ay nagpakita ng pagkakatulad sa mga trans-Neptunian na bagay. Ang ibabaw nito ay nagpapalabas ng parehong pantay na mapulang kulay. Pero nananatili ang tanong, bakit kakaiba ang hugis ng asteroid at hindi pantay ang pag-ikot nito? Malamang ang ganitong ugali ay dulot ng matagal ng malagim na pangyayari. Maaaring si Oumuamua ay bumangga sa planetoid o napunta sa sentro ng pagsabog ng bituin. Malabong malaman natin ang totoo. Anumang kaso, lahat ng konklusyon natin ngayon ay nailathala na sa British journal na Nature. Gusto mo bang malaman kung saan matatagpuan ang bagay noong ito ay natuklasan? Nang mapansin ng mga astronomo si Oumuamua, ito ay nasa layong 30 milyong kilometro mula sa daigdig.
Ngunit batay sa mga sukat ng bilis ng bagay, tinantiyan ng mga siyentipiko na 1 buwan bago ito, ang ellipsoide ay lumapit sa araw ng mas malapit pa kaysa sa Mercury. Noong Enero 2019, tinawid ng Interstellar na batong bisita ang orbit ng Saturn. Nasaan na kaya si Oumuamua ngayon? Papalapit na ngayon ang asteroid kay Pluto at unti-unti nitong iiwan ang solar system, ngunit mangyayari ito matapos ang 23,000 taon. Ayon sa ilang astronomo, lalo na kay Professor David Jewett ng Universidad ng Hawaii, walang kakaiba sa asteroid maliban sa hugis nito. Pero dapat ba nating paniwalaan agad ang mga ganitong konklusyon? Tingnan natin ang ibang hypothesis. Pinaka-popular ang opinion na artificial ang pinagmulan ng bagay na ito. Upang malaman ito, planado pa nga ang pagpapadala ng isang space probe na lalapag sa ibabaw ng asteroid. Hindi ako kumpiyansa na mangyayari ang proyekto. Mas mainam unahin muna ang kolonisasyon ng Mars at pagtalo sa coronavirus. Pinag-aaralan pa rin ang posibilidad ng paggawa ng laser sail engine na Starship para mapabilis ang pagdating sa destinasyon. Pero may ilang inhinyero na naniniwala na posible itong gawin gamit ang mga kasalukuyang teknolohiya kung gagamitin ang gravitational maneuvers at Oberth effect. Samantalang ang space probe na gumagamit ng light sail ay maaaring bumilis ng sobra at basta na lang lumampas kay Oumuamua. Sa ngayon, mayroong misyon na dinedevelop na tinatawag na Proyekto Lyra. Inaasahan dito na makakakuha tayo ng kahit kaunting impormasyon tungkol sa misteryosong asteroid. Ngunit saan nga ba nakabase ang mga haka-haka tungkol sa dayuhang pinagmulan ng interstellar na bagay na ito? May dayuhang sasakyang pangkalawakan na nga bang bumisita sa solar system? Naisip ba ni Robert Urich na unang nakakita sa kakaibang asteroid na maaring hindi ito karaniwang bato kundi isang shuttle ng mga dayuhan? Pero sapat na ang mga tanong. Subukan nating himayin ang paksa ng mas detalyado. Dahil sa bilis at kakaibang hugis ng bagay na ito, maiisip talagang isa itong reconnaissance probe o sasakyang pangkalawakan na nawalan ng kontrol. Alalahanin ang kakaibang pag-ikot ni Oumuamua. Hindi basta-basta ang ideyang ito, galing mismo kay Professor Avileb ng Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics at miyembro ng International Academy of Astronautics na nagbigay ng makatuwirang argumento. Una sa lahat, iginiit ng astronomo na hindi maaring magkaroon ng napakalinaw na hugis silindro ang mga asteroid. Isipin mo na lang ang isang malinaw na pulang bagay na pahaba na hindi regular ang ilaw at gumagalaw ng medyo di inaasahan. Mukha ba itong alinmang maliit na bagay sa kalawakan na kilala ng makabagong agham? Mas makatuwiran sigurong isipin na ang unang patunay ng matalinong buhay mula sa ibang planeta ay isang bagay na gawa ng tao. Ganon din ang opinyon ni Jason Wright, isang empleyado ng Universidad ng Pennsylvania. Pero matindi ang pagtutol ng mga kalaban nina Leb at Wright. Sinasabi nila na hindi naman talaga hugis sigarilyo si Oumuamua noong una. Nabanat lang ito habang dumadaan malapit sa napakalaking bagay tulad ng itim na butas. Bilang patunay, gumawa sila ng computer simulation na malinaw na nagpapakita ng prosesong ito. At sa kabila ng lahat ng ito, kapansin-pansin pa rin ang mga pagkakatulad sa nobela ni Arthur Clarke na pakikipagtagpo kay Rama. Ayon sa kwento, aksidenteng natuklasan ng Cosmic Patrol ang isang bagay na hugis silindro sa solar system na noong una ay inakala nilang isang asteroid. Bakit hanggang ngayon sa dami ng astronomical na pananaliksik, wala pa rin tayong nakitang ganitong bagay? Kung ang kakaibang anyo nito ay napapaliwanag ng ganoon lang kadali, ibig sabihin, dapat ay mas marami pang ganitong maliliit na bagay sa kalawakan. Ang pangalawang tanong na ibinato ni Abraham Loeb sa publiko ay, bakit napakaliwanag ni Oumuamua? Ang maalikabok na bato ay hindi makakabalik ng liwanag ng ganoon kaaktibo gaya ng dayuhang bumisita sa atin. Ibig sabihin ba nito na metal ang ibabaw nito? Pinakamahalaga sa mga argumento ng propesor ng universidad ay tungkol sa sariling pagbilis ng asteroid. Ang totoo, ang galaw ng dayuhan ay hindi katulad ng pantay na paglipad ng isang cannonball, sa halip paminsan-minsan ay kusa itong bumibilis. Ano ito? Isang pagtatangkang paandarin ng mga makina? Sa ganitong konteksto, nakakatawa at hindi kapanipaniwala ang pagsubok ng mga kalaban na ipaliwanag ang phenomenon bilang panapanahong paglabas ng gas at alikabok mula sa umiinit na ibabaw ng asteroid. Kung ganoon, bakit nung dumaan si Oumuamua malapit sa araw hindi siya naging parang kometa at hindi naglabas ng kahit isang ganitong uri ng bugso? Nananatiling bukas ang tanong sa tunay na kalagayan ng interstellar na bagay, kaya may puwang pa rin para sa mga kwentong malapit sa agham.
Samantala, mabilis nang umaalis sa solar system ang asteroid o sasakyang pangkalawakan matapos guluhin ang isipan ng mga taga-daigdig. Aminin mo, madalas ka bang nangarap na maglakbay gamit ang time machine? Totoo naman, bakit hindi subukang balikan ang mga nakaraang siglo o pagmasdan ng daigdig noong simula ng panahon? Kung wala ka pang time capsule, ang channel na Hubble ay masayang gagampanan ang tungkuling iyon para sa iyo. Sa totoo lang, paglipas ng ilang panahon, ang mismong planeta natin ay magiging isang uri ng portal na magdadala sa sangkatauhan pabalik sa nakaraan. Pansin, nagsimula na ang proseso. Ang totoo niyan, mga 300 milyong taon mula ngayon, babalik sa orihinal na anyo ang mga kontinente at muling magsasanib sa isang napakalaking kontinente na tinatawag na Pangaea, na may sukat na halos 150 milyong kilometro kwadrado. Ano ang hitsura ng kasalukuyang larawan ng mundo na nakasanayan na nating lahat? Sa ngayon may 6 na kontinente sa mundo, Hilagang Amerika, Timog Amerika, Africa, Eurasia, Australia at Antarctica. Pero hindi naman palaging ganito. Sigurado ang mga heopisiko na sa haba ng panahon ng pag-iral ng daigdig, ilang mga superkontinente ang nabuo sa ibabaw nito, kabilang na ang Kenorland na lumitaw halos 3 bilyong taon na ang nakalipas, ang Paleoproterozoic na Nuna at ang Precambrian na Rodinia. Pero paminsan-minsan nagsasama-sama sila para bumuo ng mga tunay na halimaw, mga superkontinente. At ang pinakasikat sa mga ito ay ang Pangaea. Ang mga superkontinente ay namumukod-tangi sa kanilang napakalalaking sukat dahil halos taglay na nila ang buong kontinental na crust ng mundo. Dahil dito, napakalaki ang Pangaea at napapalibutan ito ng impyernong karagatang Pantalasa. Milyon-milyong taon ang lumipas, unti-unting nagbago ang heograpiya ng mundo hanggang maging tulad ng ngayon. Nahati ang Pangaea sa Gondwana at Laurasia at kalaunan ay nahati pa ito sa 6 na magkakaibang kontinente. Tulad ng universo na pinaniniwala ang babalik sa singularity, ang superkontinente ay muling mabubuo matapos ang mga 200 at 50 milyong taon muling pagsasamahin ang lahat ng kontinente. Ano nga ba ang maaaring idulot ng ganitong matitinding pagbabago sa sangkatauhan? Lumilitaw na pagkatapos ng muling paghahati-hati ng mga kontinente, ang daigdig ay magiging isang napaka-hindi komportabling lugar para tirhan. Narito ang ilang kumpirmadong datos. Natuklasan ng mga siyentipiko na ang mga kontinente ay patuloy na gumagalaw at hindi nananatili sa pwesto. Ang mga panandaliang paggalaw, syempre, ay maliit lang, hanggang 7 sentimetro bawat taon. Ganyan din halos kabilis tumubo ang mga kuko ng tao. Unti-unti, mauuwi ito sa pagsasanib ng mga piraso ng crust ng mundo sa superkontinenteng tinawag ng mga heologo na Pangaea Ultima. Tinatawag din itong Neo-Pangaea, Pangaea Proxima o Pangaea II. Ipapaliwanag namin kung saan nagmula ang ganitong kalituhan sa wika mamaya. Pero sa loob ng 250 hanggang 300 milyong taon, magbabago ang lahat ng lubusan. Noong 1974 ipinahayag ni John Tosa Wilson, isang Canadian na heopisiko, na ang pagbuo ng mga superkontinente ay may tiyak na siklo. Ibig sabihin nito, lumilitaw sila minsan kada 2 hanggang 600 milyong taon. Pagkalipas ng 13 taon, sinuportahan ng Amerikanong heologo na si Christopher Scotese ang teoryang ito at maging nagbigay pa siya ng pangalan sa hinaharap na superkontinente, Pangaea Ultima, ang huling Pangaea. Pero kalaunan ay napagtanto niyang nagpadalos-dalos siya dahil malabong ito na ang huling konglomerato, kaya binago niya ang pangalan nito sa Pangaea Proxima, ibig sabihin ay ang susunod na Pangaea. Mahalagang banggitin na parehong tinanggap at popular na ginagamit ng siyentipikong komunidad ang dalawang pangalan. Paano magsisimula ang proseso ng pagbabago? Malamang magsisimula ito sa pagbuo ng superkontinenteng Amasya na lilitaw mga 50 milyong taon mula ngayon at ang sentro nito ay matatagpuan sa Hilagang Polo. Pagkalipas pa ng 200 milyong taon, literal na tatalikod ang Hilagang Amerika kaya ang nagyayalong Alaska ay magiging mainit at mahalumigmig na subtropiko. Ganon din ang mangyayari sa malalawak na kagubatan ng Siberia. Habang lalapit ang Grand Britanya sa Arctic, mawawala ang mga dagat tulad ng Mediterranean at papalitan ng mga hanay ng bundok at kakaibang pilat na bumabalot sa linya ng mga kontinente. Ano ang pinakamataas na bundok sa mundo sa kasalukuyan? Alam ito kahit ng mga estudyante sa paaralan. Ang pangalan nito ay Everest o Jamalungma na ang taas ay umaabot halos 9 na kilometro.
Ngunit hindi ito ang hangganan dahil sa lawak ng Panay Proxima, may mas malalaking tuktok pa bagamat malabong umabot sa laki ng 26 na kilometrong Marsyang Olymp. Sa gitna ng Pangea, magkakaroon ng panloob na dagat na may malaking sukat kaya't hindi na kailangang mamili ng mga tao sa pagitan ng Egeo, Ioniko o patay na dagat. Bukod sa karagatan, ito lang ang pinakamalaking anyong tubig na maaabot. Hindi ibig sabihin na ang malalaking lugar ay tirahan ng masaya at masiglang mga katutubo. Pangunahing matatakpan ang superkontinente ng tigang at hindi madaanan na disyerto habang ang mga dulo ay napapalibutan ng hanay ng kabundukan. Magbabago rin ang klima ng hindi na makikilala. Ang mga naninirahan sa Pangaea Proxima ay magdurusa sa tuloy-tuloy na lindol, pagsabog ng bulkan at mga tsunami na napakalakas. Ngunit ang pinakakakilakilabot na banta ay ang Hypergun. Ang hindi pa kilalang bagyong ito sa kasalukuyang sangkatauhan ay itinuturing na haka-haka pa lamang, ngunit sa hinaharap na superkontinente, ang Hypergun ay magiging karaniwang realidad. Ano ang mga dahilan ng paglitaw ng ganitong nakamamatay na pangyayaring atmosperiko? Ang hindi maiisip na tropical na bagyo ay maaaring mabuo kapag ang temperatura ng tubig sa karagatang pandaigdig ay umabot sa 50 degree na mas mataas kaysa sa anumang naitala sa mundo. Ang ganitong mga antas ay maaaring dulot ng labis na aktibidad ng bulkaniko o tektoniko ng planeta, pagbagsak ng malaking asteroid o malawakang pag-init ng buong planeta. May ilang siyentipiko na iniuugnay ang pagkamatay ng dinosaur sa Hypergun. Matapos bumagsak ang kometa, dumaan ang serye ng malalakas na ipo-ipo sa daigdig na may hangin na umaabot sa 800 kilometro bawat oras. Ang pinakakatakot, may sukat ang mga makabagong bagyo na tumutukoy sa hangganan ng lakas ng hangin, pero ang Hypergun ay maaring lumakas ng walang hanggan. Para sa kanya, normal lang ang lumaki na kasing laki ng Hilagang Amerika at gumagawa ng 20 metrong alon. Higit pa dyan, kaya ring sirain ng ganitong mga hangin ang ozone layer ng planeta. Hindi pa rito nagtatapos ang mga sorpresa para sa mga taong mabubuhay sa daigdig pagkalipas ng 250 hanggang 300 milyong taon kung hindi pa magtatapos ang planeta bago iyon. Sa gitna ng tuloy-tuloy na pagkasira na dulot ng halos hindi mapigilang mga natural na kalamidad, mas madalas na mangyayari ang mga digmaan at pandemya at ang gutom ay magiging isang palagiang problema, parang tabak ni Damocles na laging nakaamba sa sangkatauhan. Walang oras ang tao mamuhay ng normal at produktibo dahil lagi nilang ipinaglalaban ang pag-iral ng buhay nila. Mas lalo pang titindi. Ang pandaigdigang pagkatuyo ng mga lupa ay magdudulot ng malaking pagbawas sa bilang ng mga halaman at hayop at pagkalipol ng maraming uri. Magiging magulo rin ang muling paghahati-hati ng mga sona ng klima. Ang Aprika ba ay iniuugnay mo pa rin sa matinding init? Kung ganoon, may magandang balita kami. Sa Neo Pangaea, magiging kakaiba ang lahat. Sa mga teritoryo ng mga bansang tulad ng Algeria, Libya o Morocco, kakalat ang matinding lamig. Maaring gawing paraisong hardin ang lupa ng Pransya, Iosif at Antarctica kung saan magbebenta ng mahal na tour ang mga ahensya. Kaya ang linya ng bida sa isang kilalang Soviet na komedya tungkol sa sanatoryong biyahe papuntang Magadan ay hindi na magmumukhang nakakatawa. May benepisyo ba ang pamumuhay sa napakalaking kontinente? Paano inaayos ng mga tao ang transportasyon sa ganoong kalawak na lugar? Maaring nung panahong yon, ganap nang nakapalibot sa mundo ang Hyperloop ni Elon Musk. Ang problema, kailangang dumaan ng malalim sa ilalim ng lupa ang mabilis na tren ng hinaharap dahil kayang bunutin ng Hypergun ang Burj Khalifa mula sa pundasyon nito. Hindi pa kasama dyan ang anumang vacuum tunnel. Sa madaling salita, magbabago ang itsura ng mga lungsod at bansa, susuriin muli ang pinahahalagahan, lilipat ang prioridad at tataas ang antas ng geopolitika. Dahil mas lalapit ang mga bansa, magkakaroon ng bagong kapitbahay. Halimbawa, mula Russia papuntang Estados Unidos, hindi na kailangang dumaan sa Atlantic Ocean dahil mawawala ito sa mapa, papalitan ng isang malaking anyong tubig na pagsasaniban ng lahat ng dagat at karagatan. Akala mo ang tubig nito ay magiging isang tunay na paraiso, puno ng kakaibang mga nilalang sa dagat at magagarang mga halaman. Ngunit dito rin, mabibigo ang mga tao sa hinaharap dahil sa paglitaw ng superkontinente na natatakpan ng mga patay na disyerto, mababawasan ang oxygen sa planeta, kaya pati ang mga nilalang sa karagatan ay kailangang magtipid nito. Sabihin mo nga ng totoo, gusto mo bang manirahan sa kakaibang bagong mundong ito?
Mahirap na tanong ito, lalo na kung isa sa alang-alang ang laki ng mga sakunang di pa naranasan ng sangkatauhan. Posible bang mapigilan ang proseso ng paggalaw ng mga kontinente at maiwasan ang posibilidad ng pagbuo ng Pangaea Proxima? Sa ngayon, hindi ito posible kahit patuloy ang pag-unlad ng agham, pero baka isa sa inyo ang makaisip ng paraan para magawa ito. Sa huli, may posibilidad tayong makapagtayo ng kolonya sa Mars. Malay mo matapos ang 300 milyong taon, lilipat ang mga tao sa pulang planeta at ang daigdig ay magiging reserbasyon ng mga laylayan. Pero masyado na tayong lumayo, may oras pa para mapagtanto ang problema at subukang lutasin ito. Habang ang buong daigdig, na ganito ang ibig sabihin ng salitang Pangaea, ay hindi pa nagiging isang solidong tipak ng bato na nililipad ng mga mapanirang hypergun. Paano tunog ang kalawakan at may tunog ba talaga ito? Bihira sa mga akdang pantastika ang maglarawan kung paano kumakalat ang tunog sa kalawakan. Hindi mo masasabi yan sa pandaigdigang pelikula. Lahat tayo ay natatandaan ang malakas na pagsabog ng nawasak ang Death Star sa pinaka-epikong pelikula na Star Wars ni George Lucas. At syempre, nagduda rin tayo kung ganoon ba talaga ang tunog nito sa totoong buhay. Si Ridley Scott ang marahil pinakamahusay na naglarawan ng pagkalat ng tunog sa kalawakan sa slogan ng kanyang sci-fi horror na Dayuhan. Sa kalawakan, walang makakarinig ng iyong sigaw. Ang slogan ay talagang mukhang totoo, hindi lang dahil sa napakalalaking distansya sa pagitan ng mga bagay sa kalawakan, kundi pati na rin sa mismong paraan ng pagkalat ng tunog. Anong mahalaga ang natututuhan natin sa mga pangunahing kaalaman? Ang tunog ay isang natatanging uri ng pag-alon sa iba't ibang uri ng mga bagay at material, halimbawa sa pamamagitan ng mga particle ng hangin, likido o matitigas na bagay. Ito ang tinatawag na paayon na alon. Maaaring mag-iba ang anyo nito, pero pinakakilala natin ang paayon na alon sa mga gas. Mas mabilis gumalaw ang tunog sa magagaan na gas at mas mabagal sa mabibigat. Alalahanin ang mga biro gamit ang helium sa mga lobo kung paano mo napapataas ang tono ng iyong boses. Isa itong mahusay na halimbawa ng epekto ng magagaan na gas sa pagkalat ng tunog. Bukod pa rito, kayang maglakbay ng tunog sa halos lahat ng posibleng pisikal na daluyan. Pwede mong marinig ang kapitbahay sa kabila ng pader o ang maninisid sa ilalim ng tubig. Magkakaiba ang kalidad ng paglipat ng tunog, pero dahil sa ilang mga kagamitan, madali nating matutukoy ang mga tunog na ito. Madalas sapat na ang tainga lang kahit walang kagamitan. Ano ang prinsipyo rito? Kung papasimplehin, kailangan ng mga molekula para makapagpadala ng tunog. Kumakalat ang tunog sa alon at hindi gagalaw ang alon kung walang molekula. Tahimik ang kalawakan dahil halos wala itong laman. Ang densidad nito ay mga 10 atomo lang kada kubikong metro. Samantalang ang densidad ng ating atmosfera ay humigit kumulang 10 septilyong atomo. Sa madaling salita, kailangan ng sapat na kapal ng materya para makapagpadala ng tunog. Noong bilyon-bilyong taon na ang nakalipas, iba ang sitwasyon ng dami ng mga molekula sa vacuum kumpara sa kasalukuyan na napakababa na nito. Hindi nagtagal matapos ang malaking pagsabog, ang buong universo ay naging isang bola ng nag-aapoy na plasma, sapat ang kapal para makadaan ang tunog dito. Ang pagsabog sa pagbuo ng universo ay yumanig sa kalawakan at lumika ng kosmikong ugong. Maririnig ba natin ito kung sa di ka panipaniwalang paraan na punta tayo ron? Malamang hindi. Ang ugong na ito ay tumunog sa sobrang babang mga frequency na ang tainga ng tao ay hindi ito maririnig. Noong unang panahon, ang kalawakan ay puno ng tunog, pero ngayon ay halos ganap na katahimikan na ang namamayani roon. Pero hindi ito dahilan para malungkot. Dapat nating pasalamatan ang mga katangian ng vacuum. Para saan? Isipin mo na lang, kung ang tunog ay kumakalat sa kalawakan, walang tigil tayong bubulabugin ng napakalakas na ingay na nagmumula sa ating naglalagablab na bituin, ang araw. Naniniwala si Craig DeForest, isang heliophysicist, na ang araw ang pinakamaingay na bagay sa ating sistemang bituin. Talagang maaari itong maging napakaingay. Dahil sa bituin natin, tuloy-tuloy ang pag-ikot ng nagbabagang plasma. Ang nuclear na reaksyon ang nagpapaliyab sa ating bituin at nagpapagalaw sa selula ng convection ng nagbabagang gas na umaakyat at bumabagsak sa ibabaw ng araw.
Ayon sa paunang mga kalkulasyon, bawat isa sa mga selulang ito ay kayang maglabas ng mula 100 hanggang 300 watt ng enerhiyang tunog kada metro kwadrado. Para mas mailarawan mo ang lakas ng tunog na ito, isipin mo na halos kasing lakas ito ng tunog ng isang sirena ng pulis. Pagkatapos ng simpleng kalkulasyon, kung ang ibabaw ng ating bituin ay mga 10,000 beses na mas malaki kaysa daigdig, isipin mo na lang itong parang ibabaw ng 10,000 planetang kasing laki ng mundo, na puno ng mga sirena ng pulis na nakabukas sa pinakamalakas na tunog. Mahirap isipin kung paano kakayanin ng tao ang nakakakilabot na ingay na iyon. Sa kabutihang palad, protektado tayo sa kawalan ng tunog sa kalawakan, ngunit nabubuhay tayo sa mundong puno ng kamangha-manghang tunog. Naririnig natin ang huni ng ibon, ingay ng sasakyan sa lungsod at lagaslas ng alon. Tunog ang bumabalot sa mundo. Parang ang ating mundo lang ang tanging isla ng buhay at tunog. Pero totoo nga ba ito? Gamitin natin ang imahinasyon at maglakbay sa mga planeta ng solar system. Isipin natin kaya nating marinig ang nangyayari sa malalayo at malalapit na mundo. Saan tayo magsisimula ng paglalakbay sa tunog? Unang pupuntahan natin ang pinakamalapit na kapitbahay ng araw, ang Merkuryo. Sa ibabaw ng Merkuryo, halos puro vacuum ang naroon, kaya ibig sabihin wala talagang tunog doon. Pero meron pa rin, hindi sa atmosfera kundi posibleng sa mga bato. Ang paglamig ay isang paunang yugto ng mga planeta sa kanilang karaniwang pag-unlad. Kasama rin dito ang Merkuryo. Sa panahong ito, lumiit ang sukat ng planeta at ang balat nito na binubuo ng bato na lumamig at sa isang paraan ay tumigas ng mas maaga kaysa sa kaloob-looban ay kailangang sumikip. Ito mismo ang naging dahilan kaya nagsimulang magbitak-bitak ang panlabas na perikardyo ng Merkuryo at nagdulot ng pagguho ng isang bahagi ng mga bitak papunta sa iba pa. Doon nabuo ang parang mga kaliskis at doon naman isa sa mga patong ng bato ay naitulak sa ibabaw ng isa pa. Ang nakaraan ng Merkuryo ay konektado sa mga tunog kasabay ng pagyanig. Malalaman kung may mga ganitong pagyanig sa Merkuryo hanggang ngayon kung may landing apparatus na may kasamang seismometer. Ang susunod na hintuan ay Venus. Dahil sa sobrang kapal ng atmosfera nito na mas makapal pa kaysa sa daigdig, ang mga tunog ay halos kapareho ng naririnig natin sa ilalim ng tubig. Isipin mo na lang na napunta ka sa isang malapot na gulaman na may temperatura ng mga 480 degrees Celsius. Noong dekada 80, matagumpay na lumapag sa planeta ang Soviet landing craft na Venera Labim-7. Sa loob ng isang oras ng kanyang buhay sa ibabaw ng planeta, naitala nito ang ugong ng mga hangin sa Venus. Bukod dito, ipinakita ng mga obserbasyon sa Venus na madalas makakita ng mga kidlat sa makapal nitong atmosfera. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Pwede nating marinig ang dagundong ng kulog. Paano naman ang pulang planeta? Iba ang tunog sa Mars kumpara sa Venus dahil napakanipis ng atmosfera nito kumpara sa mundo. Ibig sabihin, mas kaunti ang mga molekula rito. At ang pinakakapanapanabik, lahat ng ito ay alam natin hindi lang sa mga theoretical na palagay. Mars ang pangunahing destinasyon ng karamihan sa siyentipikong ekspedisyon mula daigdig. Sa orbit ng Mars, may 8 artificial na satellite mula sa iba't ibang bansa at sa ibabaw nito ay gumagalaw ang 3 Amerikanong automatikong istasyon at isa mula sa Tsina. At ngayon lang noong taong 2021, nag-post ang National Aeronautics and Space Administration sa Twitter ng audio mula sa Mars rover na Perseverance.
Sa audio, maririnig ang tuloy-tuloy na static at malakas na ugong na pinaniniwala ang dulot ng bugso ng hangin sa Mars. Ngunit gamit ang ating imahinasyon, para bang napunta tayo sa gitna ng disyertong Mars. Ano ang naririnig natin? Sa totoo, kaunti lang talaga ang tunog na maririnig doon. Malalayong ihip ng hangin, tuyong lagitik ng buhangin na tumatama sa spacesuit at mapurol na kaluskos ng lupa sa ilalim ng ating mga paa. Ang pagkalat ng tunog ay apektado ng komposisyon ng hangin. Ang atmosfera na halos puro carbon dioxide ay sumisipsip ng matataas na frequency. Sa ganitong atmosfera, humihina at pumupurol ang tunog. Ang ating paglalakbay ay patungo sa mas malalayong hangganan ng solar system, pasulong papunta sa Jupiter at lampas pa ron. Alam nating walang matigas na ibabaw ang Jupiter dahil binubuo ito ng mga gas na mas sumisiksik papalapit sa gitna at nagiging likido sa isang punto. Ang lahat ng mga nakikitang magagandang pag-ikot na ito ay dulot ng pagkakaiba ng temperatura at presyon sa iba't ibang mga layer ng gas giant. Paano naman ang tunog? Tulad sa Venus, makakakita rin tayo ng kidlat na senyales ng kulog. Tulad ng Jupiter, ang Saturn, Uranus at Neptune ay gawa rin sa hydrogen at helium. Mas magaan sa atmosfera ng daigdig ang dalawang gas na ito. Mas mataas ang tono ng tunog sa kanila. Iba-iba rin ang pagbabago ng tunog depende sa layer ng atmosfera ng bawat planeta. Ang buwan ni Saturn Titan, ang tanging kilala natin sa daigdig na may tunay na atmosfera. Mas makapal pa ito kaysa sa atin, binubuo ng methane at nitrogen at napakalamig. At isipin mo na lang, sa Titan ay umuulan ng methane. Nalaman ng mga siyentipiko na ang Titan ay napakadelikado pagdating sa apoy. Buti na lang walang oxygen sa Titan na kailangan para magliyab, kung hindi, matagal nang sumabog ang planeta. Noong taong 2005, ang probe na Huygens ay gumawa ng audio recording habang bumababa sa ibabaw sa pamamagitan ng makapal na atmosfera. Isipin mo na lang, kapag napunta ka sa ibabaw ng malayong buwan na ito, maririnig mo ang halos parang tunog ng agos at patak ng ulan na parang sa lupa. Pero ang tunog na ito ay hindi magmumula sa mga karaniwang lawa at ilog na alam natin, kundi mula sa mga talon ng methane. Ang kalawakan ay pangunahing binubuo ng malalawak na disyertong lugar kung saan walang daluyan para kumalat ang tunog. Walang duda, ito ay isang ganap na tamang pahayag, ngunit ang lakas ng isipan at imahinasyon ng tao ay madalas na hindi kumikilala ng anumang hadlang. Si Wanda Diaz-Merced, isang siyentipikong astropisiko mula sa South African Astronomical Observatory, ay walang pag-asang umiibig sa pag-aaral ng malalayong gamma burst. Dahil sa isang matinding trahedya noong siya'y 20 taong gulang, nawalan ng paningin si Wanda.
Isang pagkakataon lang ang meron siya para magpatuloy sa agham, mag-adjust at marinig ang tunog ng kalawakan. Kailangan kong sabihin na napakahusay niyang nagampanan ang tungkuling ito. Si Wanda at ang kaniyang grupo ay bumuo ng pamamaraan na gumagamit ng statistical na impormasyon at ginagawang maliliit na digital na alon. Halimbawa, nakadepende ito sa lakas ng alon at laki ng bagay sa kalawakan. Nagbabago rin ang tunog na katumbas nito. May pangalan ba ang kakaibang teknik na ito? Ito ang sanifikasyon, ang pagbabago ng impormasyon sa hanay ng tunog na signal. Pero tayo, na malapit nang matapos ang video, ay alam na natin na ang mga tunog na ito ay hindi lamang ang tanging musika ng kalawakan. Dapat ay marami pang iba at tunay na mga tunog doon, hindi lang yung mga tunog na ginawa gamit ang mga algorithm ng sistema. Parang umiiral sila sa maliliit na isla sa gitna ng malalawak na karagatan ng tahimik na vacuum pero hindi pipi ang universo. Nakikipag-usap siya sa atin at tayo naman dapat makinig sa kanya gamit ang lahat ng lakas ng ating isipan at imahinasyon. Kasama ninyo ang channel na Hubble at umaasa kami na nagustuhan ninyo ang aming video. Huwag kayong lalayo dahil marami pang mga kawili-wiling bagay ang naghihintay sa inyo. Magkikita-kita ulit tayo?
Tingnan ninyo ang mga screenshot na nasa screen ngayon. Ito ay mga estadistika mula sa YouTube. Ano ang ibig sabihin nito? Pansinin, 57% ng nanonood sa channel na ito ay hindi nakasubscribe. Ito ang tunay na diwa ng aking mensahe para sa inyo. Kaya, para hindi ninyo ma-miss si Hable dahil sa hindi kayo nakasubscribe, kailangan ninyong pindutin lang ang pulang button na ganito ang itsura at makikita sa ibaba ng video na ito. Simple lang ang batas ng universo, tandaan ninyo. Bawat subscription ninyo ay mahalaga para sa akin. Kapag mas maraming nanonood at nagla-like, mas mabilis akong makakagawa ng bagong nakakatuwang video. Magkikita tayo ulit.